Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Buhay na Diyos at dakilang Ama, maraming salamat, Yahweh, sa dakilang pribilehiyo na kami ay makapagdiwang ng ika-33 taong pasasalamat sa iyong kabutihan at biyaya sa aming buhay. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan at sa anniversary ito, O Diyos, patuloy mong abutin ang aming kalagayan, katagpuin ang aming mga pangangailangan at sa inspirational talk na ito, O Diyos, muli, sidlan kami ng kagalakan, sidlan kami, Panginoon, ng iyong biyaya at habag sa aming buhay na ito. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po na tayo nakatayo, mga kapatid, sa ating inspirational talk. Hayaan niyong tunghayan po natin ang ating pong pagninilayan. Coming from the Book of Old Testament, in the book of Lamentation o Panaghoy, chapter 3, verse 22 to 23. Ang sabi rito sa English, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Sa Tagalog, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Ang kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo, Yahweh, ay napakadakila. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ng malakas si Yahweh El Shaddai at taas po muna natin ating mga kamay at hayaan natin damhin ang awiting ito na bigay sa atin ni Yahweh El Shaddai. Oh, hallelujah. Oh Jesus, we continue to worship you, O Lord. We continue to bless your holy name, O God. Faithful, yes, Lord, yes, Jesus. You are faithful, King of kings, Lord of lords. You are faithful. Great is
Yes, Lord. Hallelujah. Malakas na palakpak at papuri para kay Yahweh El Shaddai. Papuri sa Diyos na buhay. Papuri sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to God and glory to Christ Jesus. Sige po mga kapatid, pwede na kayo umupo sa biyaya ng Panginoon. At sa inspirational talk na ito, let's allow the Lord our God na mangusap sa ating mga puso through this message. In this 33rd anniversary celebration, my dear brothers and sisters in Christ, narito tayo upang i-celebrate ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Amen? And 33rd year o 33 years of abundant blessing, abundant grace, and abundant presence ng Diyos ang ating pong nakasama. Amen? Isang biyaya sa atin na tayo po, mga kapatid ko sa Panginoon, ay makapag-celebrate ng ganitong anniversary. That's why, mga kapatid ko sa Panginoon, every anniversary, we should come. No? Dapat dumadalo tayo with a grateful heart. Hawakan nyo nga ang puso nyo. Sabi nyo, puso, magpasalamat ka sa Diyos. Amen? In this inspirational talk, ito po ang nais kong ibigay sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon, na aking nilagyan ng pamagat, still standing, sustained by a faithful God. Still standing, sustained by a faithful God. Amen? 33 years is not, kumbaga, hindi siya biro, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen? 33 years, maraming ups and downs. 33 years, may mga challenges. And also, may mga victories. Amen? But 33 years, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hindi yan gawang biro, mga kapatid ko sa Panginoon. But I want you to know, mga kapatid ko sa Panginoon, at dito sana tayo manggaling, no? Kumbaga, celebrating this anniversary, ito dapat ang ating pinaka-baseline. Ito dapat, mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating tatawagin mantra, no? We are not celebrating because we stood strong. Hindi tayo nag-celebrate dahil tayo ay matibay. Kita mo, Brad, 33 years na kami. Tibay ito, Brad. Matibay ka, marami ng mga dumaan, nawala, andito pa rin kami. Hello? Hindi kami soft. Kami hard. Amen? No. We do celebrate this anniversary not because we are strong. We celebrate this anniversary because we have a faithful God. Amen? Na ang Diyos na hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Amen? May mga instances, I do believe, conflict is very, kumbaga, should I say, necessary sa isang grupo para maging strong. May mga hindi pagkakaintindihan, may hindi pagkakaunawaan. I'm pretty sure dumaan din kayo sa ganung mga bagay. Amen? I'm pretty sure may mga instances na kayo din ay may mga salungat-salungat na opinion at mga kuro-kuro about sa gawain ng Panginoon. And the very reason, andito tayo ngayon, sineselebrate ang anniversary ito because we have a faithful God. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, tapat ang Diyos. Amen? Ano ang ating matututunan sa topic nating ito, mga kapatid ko sa Panginoon? Still standing, sustained by a faithful God. First is, you are not here by accident. Hindi ka nandito dahil nagkataon lang. Amen? Yung pagdalo mo ngayon ng 33rd year anniversary, hindi to coincidence. Hindi to nagkataon lang, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen? You are here right now celebrating this anniversary simply because God's grace and mercy is very abundant sa buhay natin. Amen? Abundantly, talagang napakasagana ng mercy, ng grace ng ating buhay. Alam nyo sa Bible, may mga karakter sa Bible na kung titingnan mo, hindi na dapat sila nag-i-exist, hindi na dapat sila nandoon eh. Isa sa mga karakter sa Bible na aking hinahangaan, mga kapatid, yung karakter ni Queen Esther. Si Queen Esther, mga kapatid ko sa Panginoon, galing siya sa pagkakakubkob, mga kumbaga pinatapon. From Israel, dinala sa Babylon, sila yung mga slave, kumbaga. And yet, by the grace of God and by the opportunity na pinrovide ng Diyos, out of slavery, si Queen Esther ay na-appoint as queen of all Persia. Siya ay naging reyna
mga kapatid ko sa Panginoon. Kung titingnan mo ang saklap ng dinanas niya, kung titingnan natin ang hirap ng kanyang pinagdaanan, napatapon sila, napersahang, napalaya sa kanilang lugar, sino mag-aakala na doon sa lugar na very stranger sa kanya, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hahawak siya na isang napakalaking position, reyna ng hari. Amen? So makikita natin dito mga kapatid yung divine movement ng kamay ng Diyos. Amen? You are not here, we are not here by accident. We are here because God's grace and mercy ay napakasagana sa ating buhay. Itong panaghoy, ang context po nito mga kapatid ko sa Panginoon, Lamentation chapter 3, ito yung senaryo na hindi abundant ang kanilang situation. In fact, they are in various wars, sunod-sunod na digmaan, nakubkob, na ruin ang Jerusalem, giba ang Jerusalem. May mga digmaan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ito yung season of hostility, kumbaga maraming mga threat sa kanilang paligid. Babaybayin natin yung nauna dito sa 22 and 23, hayaan yung basahin ko, no? Mga panaghoy o Lamentation chapter 3 verse 19. Sabi dito nung nagsulat, simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Sinasalaysay niya, tingnan yung imagery na ginagamit niya, no? Simpait ng abdo ang... Nakatikim na ba kayo ng abdo? Nakakain na ba kayo ng abdo? Alam niyo ba gano'ng kapait yung abdo? Hello? Baka kasi may ano ba yung abdo? Amen? Sabi dito ng nagsulat, lagi ko, sabi niya, simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Verse 20, lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. See yung kanyang description ng kanilang pinagdadaanan. Mga kapatid ko sa Panginoon. And yet, pakinggan nyo ha, sabi ng verse 21, gayon may. Sabi nyo, gayon man. Lakasan mo, gayon man. Sabi dito, gayon may, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong. Ano yon? Dito yung ating binasa. Pag ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw, kahabagan niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan ni Yahweh ay napakadakila. Amen? And every time, mga kapatid ko sa Panginoon, naaalala natin ang mga kahirapan na pinagdaanan natin. Makikita natin, mga kapatid ko sa Panginoon, itong moment na ito, itong senaryo ngayong ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ito yung patunay, mga kapatid ko sa Panginoon, that great is thy faithfulness. Amen? Great is thy faithfulness. When I was in mission, mga kapatid ko sa Panginoon, madalas ko itong share, noon ako nasa panahon ng pandemic, nasa Zamboanga ako. At doon ako, 3 years, stuck up ako doon, stranded. Mga kapatid ko sa Panginoon, di ako makauwi. And siyempre, bilang preacher, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi naman pwede na every time ay aasa tayo sa biyaya ng kapatiran. Dumating ang time na talagang paubos na yung mga naka-imbak sa opisina, no? Na ikukonsumo namin. Ayun naman namin lumapit sa mga manggagawa dahil sila man din ay may mga kabigatan pinagdadaanan. Tapos pandemic pa nun. Hindi lang naman isa ang nakakaranas, lahat. Then, yun yung moment na wala kang magagawa. Manalangin ka, manalangin ka. Tumawag ko sa tatay ko noon, sabi ko sa tatay ko, Pa, my father is also a preacher, no? Si Brother Romy Gascon, the late Brother Romy Gascon. Sabi ko, Pa, padalhan mo naman ako dito. Ubus na, wala na akong pambili ng pagkain, no? Ni pambili ng Rexona, amoy tao na ako. Sabi ng tatay ko sa akin, itong sagot niya sa akin, anak, manalangin ka. Kulang ka lang sa panalangin. Kulang ka lang sa panalangin. Now, ano tinuturo sa akin ng tatay ko that time? Tinuturuan ako ng tatay ko na trust on the Lord your God, who calls you, no? Sa kanya ka magtiwala, sa kanya ka mag-umasa, manalangin ka. Because, totoo naman, sakali padala ako ng tatay ko, hindi sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, baka hindi na makapadala. But, if we pray, no, mga kapatid ko sa Panginoon, it reminds us that we have a faithful God. And during that time, mga kapatid ko sa Panginoon,
Sunod-sunod yung mga blessing, may mga dumarating sa GCash, 300, 500. Nakaka-survive, talaga sinusustain ng Panginoon. One time may nagpadala sa akin 200 pesos sa Palawan. Ang haba ng pila sa Palawan, panahon ng pandemic. Tapos, ang withdrawin mo, 200 pesos. Mali pa spelling ng pangalan. Haba ng pila. Ang tagal kong kinukorek yung aking pangalan ko. Ako ba talaga yung kukubra ng 200 piso na yun? Sabi ng mga nasa likod sa akin, ang haba na ng pila. Ano ba yan? Ang tagal naman yan. Gano'n ba kalaki yan? Sabi ko, 200 lang ho. But God is good. Why? Every week, every month, may pinapadala si Yahweh El Shaddai. Isang bagay nga lang aking kinalulungkot. Nung matapos yung pandemic, wala na rin nagpapadala sa GCash. Wala na rin. So, that's the reason, no, mga kapatid ko sa Panginoon, why we celebrate this anniversary because hindi tayo yung matibay, malakas, kundi dahil meron tayong mabuting Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, isang bagay, no? Without God's grace and mercy, your existence right now doesn't make sense. Without God's grace and mercy, our existence right now doesn't make sense. Ano ibig sabihin nun? Kung tutusin, kung tayo ang tatanungin, wala na dapat tayo ngayon dito. Dumating yung pandemic, ang daming mga nangyari, but God's grace and mercy, andito ka ngayon, buhay ka. Hello? Andito ka ngayon, buhay ka. Alam niyo ba doon sa mga mission na akin napunta ako ng Bukidnon, hindi ko talaga doon, yun yung moment na pakiramdam ko, hindi ako makakauwi ng buhay. When I was in Bukidnon, 3 oras na biyahe mula sa opisina, pagdating doon mga kapatid ko sa Panginoon, talagang may nasusunog na bus, may nagpuputukan, dapa lahat, mga nasa loob ng bus, pinababa, iniisa-isa, buti na lang nung hinanapan ako ng ID, mission order ang dala ko, El Shaddai preacher nakalagay. In-accept ako ng mga, hindi ko alam, mga sundalo kasi naka-channels, nakapating, naka-armalite, nakapulang bandana. Those moment, mga kapatid ko sa Panginoon, mapapaisip ka. At doon din sa mga pangyayari na yon, masasabi mo na, kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos. Pag nagkaputukan, hindi naman sasabihin ng bala, uy, hihinto ako, preacher ka kasi. Hindi, tutuluyan ka ng bala eh. Anong preacher? Amen? So, without God's grace and mercy, our existence right now doesn't make sense. Amen? God's mercy over human misery. God's mercy over human misery. Ano yung pagiging miserable ng buhay, yung mga kalungkutan, kabiguan, mga kapalpakan sa buhay, mga regrets natin sa buhay, higit na dakila pa rin ang mercy, ang awa ng Diyos. Sabi mo siya katabi, kapatid, mapasalamat ka. Kinaawaan ka ng Diyos. Kung ako yon, amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So our existence is the very evidence of God's goodness. Ang pagiging buhay natin ngayon, ang matibay na pruweba ng kabutihan ng Diyos. Ikaw ang patunay, no? Buhay ka ngayon, you are the living proof that God's compassion don't run out. Na ang kabutihan ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos, hindi nauubos. Hindi nauubos sa buhay natin ang awa at habag ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi nauubos ang awa ng Diyos. Pero yung awa ko, ubos na. Amen? Sabi ng awit, pakinggan nyo in Psalm chapter 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ipahahayag ko ang mga ginawa ng Panginoon. Ang sabi doon, I will not die, I will live and I will proclaim the goodness of God. Hindi ako mamamatay. Ano ibig sabihin nito? Hindi siya mamamatay despite of all the hardship, all the mga unfortunate event na nangyari sa kanyang buhay. Hindi ako mamamatay. He refuses to die. Why? Ihahayag ko pa ang kabutihan ng Diyos. Yan ang lagi mo sasabihin pag may mabigat na problema. I will refuse to give up. Why? Mayroon pa akong testimony na ihahayag ng kabutihan ng Diyos. Amen? Sabi mo siya katabi, kapatid, nakakapagod dito, di ba? Amen? Brother, puro sabihin sa katabi. Pakinggan niyo to
Sabi naman ng 1 Samuel chapter 7 verse 12, pagkatapos naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mizpah at ng Sen bilang alaala, tinawag niya itong Ebenezer, na ang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Now, ano yung pinupunto ni Prophet Samuel dito? Dumaan sila sa mga series na mga digmaan, nakubkob, nakuha ang Ark of Covenant, and yet nabawi nila. But hindi yon sa madaling paraan. Marami silang pinagdaanang hirap. Now, ang sabi ni Samuel, magtatayo ako ng monumento. Anong klaseng monumento? Sabi niya, Ebenezer. Ano ibig sabihin ng Ebenezer? 2 words. Eben means stone. Ezer means help. Anong pinupunto ni Prophet Samuel? I will build a monument, a memory, no? To remember that in this place, God's faithfulness. God's faithfulness ay ating naranasan. Na-encountered natin sa lugar na ito ang katapatan ng Diyos. Nabawi natin ang Ark of Covenant, iuwi natin sa Israel ang kaban ng tipan. All of this happened. Why? Simply because God is faithful. Ano yung pinupunto nito? Tas ang kamay ng naniniwalang meron siyang iuuwi. Tas ang kamay. Bakit tayo nagse-celebrate ng anniversary? Para purihin ang Diyos, para pasalamatan ang Diyos? Every anniversary is a monument of God's grace, God's blessing, God's divine intervention. Bawat anibersaryong sineselebrate natin, mga kapatid ko sa Panginoon, somehow ito yung Ebenezer ng ating buhay na on this day, anong araw ngayon? May 6, 2026, ito yung aming Ebenezer, a monument which is inaalaala namin ang naging kabutihan at katapatan sa amin ni Yahweh El Shaddai. Hello. Sabi ng awit, Kabanata 121 verse 2, my help comes from the Lord. Lakasan nyo nga, sabi nyo, my help comes from the Lord. Yung mga may kabigatang piniinda ngayon, tas ang iyong kamay, yung may nahihirapan sa pamilya, sa kalusugan, lakasan mo, sabihin mo, my help comes from the Lord. Palakpakan natin ng malakas si Yahweh El Shaddai. Pangalawang punto sa ating topic na still standing, sustained by a faithful God. Pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, we are not standing because life was so easy. Hindi tayo nandito kasi magaan at madali ang buhay. Hello? Amen? We all know ang hirap ng buhay. Amen? Mahirap in the sense na despite you have a God, you are not exempted sa mga trials and mga sufferings and affected pa rin tayo. Tumas ang gasolina, affected tayo. Porque ba may El Shaddai tayo, hindi tayo But God is good. Why? No, nagro-roll back na ngayon yung mga krudo ngayon. Andito pa rin tayo. Sinusustain tayo ng Panginoon. Nagsa-search ako noon, panahon mataas ang gasolina. Nagsa-search ako ano yung mga ways, mga means and ways para makatipid sa gasolina. Ang lagi kong kinababasa, igarahe mo yung motor mo, makakatipid ka sa gasolina. Huwag mong gamitin. Ano yung mga technique para makatipid sa gas? Huwag mong gamitin ang motor. Ayun. So, we are not here standing because life was easy. We are here standing because God has been faithful to us. Amen? Naging mabuti. Pakinggan nyo nga, God's faithfulness is daily. Sabi nyo, daily. Not seasonal. Daily. Not seasonal. Minsan, akala natin, pag may pagpapala sa dumarating sa ating buhay, sa doon, nung araw lang na yun, naging mabuti ang Diyos. No. Every day mabuti ang Diyos. Kaya lagi siya sabi, walang pangit na buhay. Sabi mo siyang katabi kapatid, walang pangit na buhay. Pangit na araw meron. Dami-dami makakasalubong. Ikaw pa talaga, sister. Amen? So mga kapatid ko sa Panginoon, walang pangit na buhay, no? God's faithfulness is daily. Araw-araw ang kabutihan ng Diyos. Araw-araw ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Kailangan lang natin makita araw-araw yung katapatan ng Diyos. Kasi pag tayo ay nalulunod sa mga problema, suliranin, namimiss natin yung kabutihan ng Diyos. We define
the problem as punishment. Instead, we define it as preparation. Pine-prepare ka ng Panginoon. Hindi ka pinapunish ng Diyos, hindi ka pinarurusahan ng Diyos, pine-prepare ka ng Panginoon. Amen? Because every victory needs a preparation. Amen? Kaya may sinabihan ako isang ganyan, sister, tuwan-tuwa siya nang marinig niya yung sinabi ko. Kasi ang hirap ng pinagdadaanan niya. Naikwento niya sa akin, kalagayan niya, hirap na hirap siya. Ang sabi ko sa kanya, the greater the battle, the greater the victory. Ang laki ng pinagdadaanan mo, malaki rin ang biyaya na iyong tatanggapin sa Panginoon. Amen? Kahit gano'ng kabigat yan, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos ay laging on time ang kanyang rescue sa atin. Amen? So, God did not sustain us by living in a seasonal season, mga kapatid ko sa Panginoon. But, His mercy are new every morning. Kaya sabi nga doon, great is thy faithfulness. Amen? So, the manna of yesterday won't feed you today. But God's mercy are new every morning. Nahango ko to doon sa pangyayari sa bayang Israel nung sila naglalakbay. Nagreklamo sila kay Moses, gutom kami. And then God provided manna. A bread came from heaven. Na every day, nagpapaulan si Yahweh ng manna. And some of them are thankful, grateful. Kumakain sila na may pasasalamat. But others are greedy. Nag-iipon sila, nag-iipon. The following day, yung inipon nila, napanis. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang nag-iipon ng marami, hindi lumabis. Ang nag-iipon ng konti, hindi naman nagkulang. Why? Gusto ng Diyos iparanas yung araw-araw niyang pagkilos sa ating buhay. Amen? Your manna of yesterday, your blessing yesterday, mga kapatid ko sa Panginoon, won't feed you today. Why? Because God wants a fresh blessing sa buhay natin. Ayun ang Diyos na lagi natin inaalala yung nakaraan. Ayun, alam nyo, noong mga 1998, marami kami dito. No? Nais ng Panginoon, ikaw ay paranasin ng bagong biyaya. Hello? Minsan lagi tayo, nakukulong tayo sa nakaraan. Buti pa noon. Hindi. Mabuti pa rin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen? Sabihin nyo, still here. Still His. Ano ibig sabihin? Andito pa rin. Sa Kanya pa rin ako. Amen? Andito pa rin tayo at kay El Shaddai pa rin tayo. Amen? So sabi dito mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Let's be honest to ourselves, no? Marami mga pagkakataon, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, masigasig ka eh. Not all the time, energetic ka, enthusiastic, na pumunta sa gawa. Yes, punta sa gawa, yes. There are days na tayo ay down. There are days na marami sa ating mga pinagdadaanan na parang gusto nating mag-give up. Ito rin naranasan ni St. Paul. But in verse 10, sabi niya, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano yung pinoproclaim dito ni St. Paul? Yes, just like Christ suffered in Calvary, yes, kami rin naman ay nag-undergo ng mga samot-saring mga persecution, samot-saring suffering, and still, at the end of this story, on the third day, Christ rose again. Tayo rin naman, mga kapatid, our story will not end up as a failure. Amen? Ang kwento ng ating buhay ay magtatapos sa katagumpayan ni El Shaddai. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, we are not standing because life was easy. We are standing because God has been faithful to us. Nung wala pa ako sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, ang nanay ko ang tuloy-tuloy na nananalangin sa akin.
during the time na wala ako sa Panginoon, typical na estudyante, 13, 14 years old, pariwara. Every day, andun sa principal's office, nakikipag-negotiate yung nanay ko, ma'am, ipasa niyo yung anak ko, ma'am, wag niyo na ibagsak. 2 public school na nag-kick out dyan, ma'am. Last na ito, private school, kaya dito namin pinasok para magaling makipag-negotiate yung nanay. Anong gusto niyo, ma'am? Kukurtinahan ko lahat ng classroom dito, ma'am. Ipasa niyo lang yan. Kinortinahan ng nanay ko. Talagang grabe yung negotiation na ginagawa, maipasa lang ako. Mga kapatid ko sa Panginoon. Every day, every gawain, sinusuyod ng nanay ko lahat ng prayer meeting sa lugar ng Cebu para ako idulog sa Panginoon. One time, wawala yung nanay ko, nawawala yung kanyang 2,000. Somehow ako yung suspect. Sabi ko, ba't ako? Sabi ng nanay ko, ba't hindi? Talagang matigas. Ayaw umamin. Talagang punong-puno na yung nanay ko sa akin. Punong-puno na. Lahat ng hanger, bumili ng hanger, yung dibakal, bengkong. Tatawag yung sa tatay ko. Yung tatay ko, nasa mission siya noon. Si Brother Romy Gasol, nasa mission. Tatawag yung nanay ko. Ang tawagan nila, sweetheart, sweetheart, sweetheart. Pero pag galit na yung nanay ko, kasi ang tatay ko, Brother Romy Gascon, pag galit na yung nanay ko, ang tawag niya sa tatay ko, Mio! 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 Yung anak mo! Nawawala yung 2,000 ko. Walang gusto umamin. Ayaw ibalik. Magnanakaw, atik ito. Alam mo, sabi ng tatay ko, wag mo sabi magnanakaw. Wala tayong anak na magnanakaw. Wala tayong anak na adik. May anak tayong mabait. Ang anak tayo, mabait ang anak. Sabi ng nanay ko, ano mabait? Isa ka pa. Uwi ka dito, bubugbugin din kita. Isa ka. Isa ka pa. Uwi ka dito, ikaw. Sabi mo yan kasi wala ka dito lagi. Uwi ka dito, bubugbugin din kita. But through my mother's continuous and faithful prayers, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi naging madali. Taon ang binilang. Luha, sama ng loob ang nangyari at naranasan ng magulang ko. But at the end of the story, God is a faithful God. Tapat si Yahweh El Shaddai. Buhay si Yahweh El Shaddai. Amen? So makikita natin mga kapatid ko sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, na meron tayong Diyos na buhay, may Diyos tayong tapat. Amen? Sa akala mo ba, hindi nakikita ng Panginoon ang iyong mga struggles? Sa akala mo ba, hindi nakikita ng Panginoon ang mga hardship na pinagdadaanan mo ngayon? Sa akala mo ba, nalilingid yan sa Diyos yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo? Hindi. A day will come, gigising ka, luluha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galak. Why? Makikita mo ng masasaksihan ng iyong paningin ang kabutihang gagawin ng Diyos. Amen? Because we have a faithful God. Amen? And finally, mga kapatid, if God has kept you this far, He will carry you further. If God has kept you this far, He will carry you further. Amen? Kung ang Diyos ay dinala tayo hanggang dito, bibit-bitin din tayo ng Diyos hanggang sa dulo. Amen? Sabi mo siya kapatid, wag lang dito, hanggang dulo. Amen? Palakpakan natin si El Shaddai. Tayo po tayong lahat mga kapatid. At dito tayo magtatapos. In the book of Prophet Isaiah, lagay mo ang iyong kamay sa tapat ng iyong puso. In the book of Prophet Isaiah, namnamin natin ang mensaheng ito, ang salita ng Diyos na ito. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man yung naranasan, in this anniversary, hanggang sa banal na misa at sa healing message, claim it, proclaim it. Ang ating tapat na Diyos, ang ating faithful na si Yahweh El Shaddai, ay laging may nakalaan sa atin. Isaiah 46 verse 4, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok, at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Ito ang pangako sa atin ng ating tapat na Diyos. In this 33rd anniversary celebration, we are still standing because God is still sustaining us and God
still a faithful God sa ating buhay. Manalangin ho tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, sa ika-33 taong pa-anniversary na ito, lubos ang aming pasasalamat, hindi dahil kami ay nandito, dahil kami matibay, kundi dahil andyan ka pa rin sa aming tabi, Panginoon. Hindi nyo kami pinabayaan, hindi nyo kami iniwan. Alalayan nyo kami, ingatan nyo kami, at patuloy nyo kami dalhin sa tumpak na landasin magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Lord, we claim and we proclaim in this anniversary, may gagawing himala si El Shaddai sa aming buhay. Ito po, Ama, ang aming samot dalangin na may papurit, parangal at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat. Happy anniversary sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Brother Joe Gascon. Amen. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Napagpala ang lahat.